natanggal na rin sa wakas. Naka-red pa rin ako, color of love pa rin yan kasi naniniwala tayong love in the end will prevail. Dahil nga nalulungkot na po ako dito sa na-research natin at narinig natin mula sa iba't ibang sources na talagang very soon, kung hindi daw talaga mapaplansya ang usaping Kathniel pa rin, talaga na lang magsosolo-solo na lang sila. Ang no? Yung ganun talaga. Pero nangyayari naman yan sa lahat ng mga artista, especially yung mga naging big stars talaga na kagaya hindi na ako inabutan ko yung mga panahon ni na Susan Roses, Amalia Fuentes, but ako'y naging very involved sa showbiz at naging fan ng mga Nora Christopher, Nora Bobot, mga ganyan, Ate Guy, si Pipo, kapatid na Pipo, etc. hanggang kina Sharon Gabi. Talagang yung pag love team there may ano lang yan may period lang So, kunwari, good for 5 to, pinakamatagal na siguro 10 years. Unlike Ate V and Boyet na hindi naman talaga sila nagkatuloyan personally, pero sobrang click naman talaga sila sa sa movies na ilang dosena na silang pinagsamahan, at lahat yun ay matagumpay. But anyway, ang pinag-uusapan natin dito nga ay yung makabagong mga love team ngayon at particular classic example pong bibigyan nga natin itong Kathniel. Na ayon sa mga analysis, ayon sa mga experts in the field na nakakarap natin, pag sinabi po nating experts in the field, ito po yung mga direktor, mga writer, mga PR groups, entities, ito yung mga nasa likod ng camera o produksyon na nagma-market, nagpi-PR, nag-aayos ng mga promo, gimmick, etc. ng mga artista. So, experts in the field. Na sa isang umpukan po namin, at syempre, isa ito sa pinakamainit na issue ngayon bago magtapos ang 2023. Ito ang Kathniel na sabi nila, well, sino ang mas lugi, may usapang ganun, sino ang mas susundan ng mga fans, etc. Kasi nga lumabas na nga rin sa mga ibang pahayagan, mga ibang media na makaramihan sa mga tagahanga ng Kathniel ay sumuporta kay Catherine kasi mas nagsimpatay sila kay Catherine over Daniel. Kasi kahit wala pang kumpirmasyon ng kung ano mga chismis na umikot, may mga ganun na agad na mga deklarasyon itong mga fan club or mga individuals na sumusuporta sa kanila. So nakakalungkot lang kasi 'di ba, anong tawag dito? Tayo pala inihahanda or inihanda sa pagbabago na magaganap sa kanilang mga personal careers kasi kung maniniwala po tayo sa mga previews na mga ulat at mga chismis, mahigit isang taon na di umano pa lang hindi talaga okay ang Kathniel or sina Catherine at saka si Daniel kasi may mga issue na sila, and ang last nga na pinagsamahan po nila yung ano nga ba yon? Too Good to Be True, tama ba ako? Na parang pandemic pa ng mga time na yon. And after that, parang nagkalabuan na, may mga issue na ng ganito, may tungkol sa negosyo, may tungkol sa pambababae, panloloko, etc., pagpapatawa, nagkahiwalay, nagkabalikan. Ang daming issue na wala, again, uulitin ko po hindi na kumpirma, walang kumpirmasyon, walang balita, walang whatsoever na statement. But yun ang kumalat. Yun ang pinag-uusapan sa apat na sulok ng showbiz at yun ang mga sinasabing dahilan kung bakit parang pinaghahandaan na, parang tinatapos lang itong fiscal year 2023 dahil nga may mga endorsements pa sila, may mga negosyo pang pinagsamahan bilang Kathniel at bilang solid na love team na alam mo yon, may mga legalities, technicalities and legalities na hindi pa pwedeng i-anunsyo na kung ano man yung talagang meron sa kanila. Yun po ang sinasabi nitong mga experts in the field na nag-a-analyze ng mga pangyayari at ina-analisa na rin nila na sabi nga natin dito sa nakaraang podcast na posibleng umalis sa Star Magic daw doon umano itong si Catherine, lumipat ng ibang management stable or outfit at na lumalabas nga dito ang pangalan ni Maha Salvador pati yung kanyang biyana na babae na si Miss sino nga ba ito? Nakalimutan ko ng pangalan ng nanay ni Marilyn Nunez, nanay ni Rambo Nunez na asawa ngayon ni Maha, at si Maha bilang nagpapatakbo ng kanilang agency, yung core
nakalimutan, Crown, di ba? Yung Crown Agency, something na di umano doon pupunta. Pero may mga iba pa di umano, again, di umano na kinakausap itong sina Mami Min, ang nanay ni Catherine, na mga na posibleng humawak ng career, na solo career ni Catherine. But that doesn't necessarily mean na aalis siya sa ABS-CBN. Dahil ang pinag-uusapan lang is parang yung management outfit ng Star Magic. Meron din tayong isang kaibigan, hindi ko sasabihin na rin ang pangalan kasi hindi ko naman talaga sinasabi mga sources, no, na malapit kay Mr. M. Oo, kay Sir Johnny Manahan, na nalulungkot itong si Mr. M kasi kumbaga naging tatay-tatayan din siya ng Kathniel at may sarili din siyang opinion di umano, pero sinasabi ngayon itong ating source na malapit dito kay Mr. M na pareho sanang makatulong if ever, at parang naniniwala si Mr. M hindi ko, wag nyo, do not put words into my mouth, parang sinasabi lang doon sa kwento na parang ang mga ganitong pangyayari daw talaga ay normal naman sa industriya, at parang hindi na siya nagtataka kung sakali, parang ganoon ang dating po ng kwento hindi na nakapagtataka if ever man na mag solo-solo si Catherine at saka si Daniel. O yun po, ayon dun sa isang kaibigan namin na napakalapit kay Mr. M. Kasi syempre si Mr. M, siya yung tatay ng lahat ng kasi siya ang nagtatag ng Star Magic With all due respect dito sa kumpare natin si Direk Laurenti Jogi, na alam natin na for the longest time, inalagaan din nila yan. So kung may mga ganong chika, usapan, na again, uulitin po namin dito sa Unbettable Channel, at magsisintabi po ako sa inyong lahat, hindi pa po ito kumpirmado at wala pang kumpirmasyon. Pakisabihan na naman ninyo na ganito ganyan. Although wala naman ako natatanggap na tinatawag nyo ako mga fake news peddler ako or nagbibigay ng mga chismis na wala. Basta again, kung nakakalungkot ito na sa usapin ngayon na ito, ang daming nadadamay ng mga artista, lumabas na mga pangalan, kahit si Robbie Domingo, si Miles Ocampo, itong si Alora Sasambayon, na yung komedyante, tapos ito nga sina Direk Cathy Garcia Sampana, okay, Direk Laurenti Jogi, ngayon si Mr. M, etc. At may mga iba pang mga artista na common friends ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla na nasasangkot na rin at lumalabas yung mga pangalan nila na may kinalaman di umano sa totoong nangyayari, or alam di umano ang totoong nangyayari sa dalawang ito, na syempre again hindi natin discount yung posibilidad na siguro among their family, friends, among their peers na pag-uusapan nila, and then pag naisalin-salin na sa iba't ibang mga bibig, nag-iiba na rin ang ibig sabihin. Pero ako, I stand by my sources dahil kasama po ako nakikipag-usap dito sa mga tinatawag ko pong experts in the field, at ginagawa lang po nila, inaanalisa kung sakali mang totoo ito at kung sakali nga mang mapupunta na sa pag-solo-solo ang dalawang pinagpipitaganan nating mga hinahangaan sa industriya na isang dekada mahigit na rin naging love team bilang Kathniel. O, di ba? Malinaw po 'yon kasi gusto natin subjective natin dito, objective natin dito, at tayo nakasentro lamang sa issue, walang personalan. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Ambet Nabus, hindi namin personal, patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat dito lamang sa Unbettable.